So okay, sa video topic na to, mag-share ako sa inyo ng mga tips and tricks. Tips how to avoid block of your Facebook account para hindi ka pumablock. So karamihan ngayon is nawablock sila sa kanilang Facebook account. So kung nakikita mo sa yung screen, sabi dito, this page isn't available. So the link you followed may be broken or page maybe have been removed. So ibig sabihin na block na po yan. Then tips din para hindi ka maban sa mga groups na sinalihan mo. Tips din and tricks para hindi ka ma-jail for 30 days. Ano bang ibig sabihin ng jail? Para hindi ka makulong. Kumbaga kung nagkasala ka, para hindi ka ikulong ng Facebook. So ano ba yung mga restriction kapag nakulong ka ng Facebook? Na jailed ka for 15 days, meron din 30 days. So hindi ka pwedeng mag-post sa mga different group. Ang iba din is hindi ka pwedeng mag-wall post. Hindi ka pwede. Then hindi ka rin pwedeng mag-comment or kahit mag-like. So na-experience ko na rin na na-block po ako. Hindi pa ako nakakapag-post sa mga group ko. Kahit nga ako yung nagmamanage ng group, hindi pa rin pwede. Then, na-experience ko rin, hindi rin ako nakakapag wall post. Kahit like or comment or share. So, sa tips and tricks na to, malalaman mo ngayon, ano ba yung dapat mong gawin para hindi ka ma-block, para hindi ka ma-ban from groups, and para maiwasan mo rin yung ma-jail ka for 15 days, 2 weeks, or 30 days. Facebook is one of the most famous and widely used social networking website. Nowadays, everyone who uses internet has Facebook account. Karamihan ngayon is kahit mga elementary pa is meron ng Facebook account, tama? Then, due to their security and privacy of Facebook account owner, di bali marami ngayon gumagamit ng Facebook. Then, and the good news is Facebook team is doing their best in improving it day by day. And while they are improving their services, they are also improving their spamming filters. So lots of people get blocked temporarily and sometimes permanently. So yun ang good news. Pag na-block ka permanently, ang gagawin mo na lang is mag-create ka ng bagong account. So yan po ang Facebook ngayon is very strict. Stricto po sila. Mas pina-improve nila yung spamming filters. So karamihan ngayon is nagagalit sila is ano ba tong klaseng Facebook na to? Bakit ako na-block, di ba? So yun yung topic natin ngayon. So what are the reason why Facebook account temporarily block? Then ano ba yung mga reason na yun? Bakit nagiging permanent block? So sa topic natin, so ito yung nakikita mo sa yung screen. Ito yung mga sample screenshot na nakita ko sa Facebook. Nakita ko sila. Kulay nila is gray, dark gray. So yan po yung itsura ng kapag na temporary block ka or kapag na permanently block ka. Diba? Okay, nakita mo na. So yan po yung itsura ng na-block na account. Diba? Okay. Then, things you should avoid when using Facebook. Ito yung mga iwasan mo kapag gumagamit ka ng Facebook. Number 1 is posting nudes photos in any group. So, sa akin, nakikita ko karamihan, may group kasi ako ng Samar Online Market. So, yung member po nun is around 17,000 na ngayon. Pumupunta kasi ako sa group ko sa Samar Online Market. Then, pagkabukas nakita ko yung Facebook account is na-block na. Ito yung number 1 na wag mong gagawin, na magpo-post ka ng mga nudes photos in any group. Next is spamming to different groups and friends. So, palagi kang nagpo-post, paulit-ulit, pinopost mo yung advertisement mo, kung ano yung mga gusto mong i-share sa mga friends mo, paulit-ulit siya. Then is sending succeeding messages to different Facebook account. Kasi ginawa ko rin to dati, 'di ba? Mahilig tayo minsan mag-send ng mga messages sa mga taong hindi natin friend.
So, iwasan mo po yun, yung pasunod-sunod na nagme-message ka sa kanila. So, kung baguhan ka ngayon ng mga network marketers o online marketers, so iwasan mo po yung mga succeeding messages. Pagkatapos hindi ka na-reply, automatic 3 to 5 days, block ka na yan. Then, posting, tagging on friends' timeline without asking permission. So, iwasan mo din, magpo-post ka, then itatags mo sila palagi. Spamming po yun. So, pwede ka pong ma-block agad. Pwede kang i-report sa Facebook. Then, sending more than 20 friend requests to people per day. Nag-send ka ng mga friend request sa hindi mo kakilala. So, iwasin mo yun, yung mga more than 20 friend request. Next is sending request more than 20 Facebook group per day. So, iwasan mo yung lumampas ka ng 20 requests sa mga Facebook group per day. Then, tagging person you don't know well. Halimbawa, may friend ka, bago mo silang ka-friend, nag-request ka, then in-accept ka, then pagkatapos is tinag mo agad sila ng opportunity mo. So, iwasin mo yun. So, pwede ka nilang i-block or pwede kang report sa Facebook team para i-block ka. Spammers. Then, marami pang iba. Next. What are the solution to escape lot of restriction of your Facebook account? Diba karamihan naman is nagpo-post lang sa mga group, then gagawa lang ng Facebook nila, nakapag-create lang sila ng Facebook account, after 1 week is na-block agad sila. Sana yung solution doon para hindi ka ma-encounter mo palagi yung mga restriction. Then, para rin ma-maximize mo yung full features of Facebook. So, ano yung pwede natin gawin? So, first thing, ito yung pinakauna. Kapag nakapag-create ka ng Facebook account, so ito yung pinakauna mong gawin. So, this is very important topic na i-share ko sa inyo ngayon. So, unahin mo yung Facebook account link. Example, sa nakikita mo sa yung screen, www.facebook.com/juandelacruz. So, yan, pinakauna po yan. Next is profile picture. Bawa, maglalagay ka ng picture of yourself or picture of yourself with your family. Number 2 po yan na pwede mo siyang ilagay. Unahin mo yan. Para maging reliable yung Facebook mo, maging trusted yung Facebook account mo. Halimbawa, kung mag-friend request ka man, mas madali kang i-accept. Then, yung ilalagay mo dyan is real name. Totoong pangalan. Hindi po yung pangalan ng... Kasi maraming uso ngayon na mga pangalan nakabaliktad. Mahirap basahin. So, ilalagay mo is yung real name. Yung tunay mo na pangalan. Then, yung contact number. This is very important na dapat naka-phone verified yung Facebook account mo sa cellphone number mo. Okay? Next is educational background. So, saan ka nag-high school, saan ka nag-aral, saan ka nag-graduate. Then, works, saan ka nagtatrabaho. Example, teacher ka, or police ka, nurse, or attorney, and etc. Then, family and relationship. Pwede mong i-add yung mga family members mo. Diba, may mga relatives mo, first cousin mo, your parents mo, may mga Facebook account sila. Pwede mo silang i-add, ilagay na kung cousin mo sila, or sister, brother, mother, or etc. Basta relatives mo, then, ano mo sila. Next is, place you live. So, saan ka nakatira, ilagay mo. Then, life events. Ano yung mga nangyari sa buhay mo. Then, example, bumili ka ng kotse, then, natuto kang sumakay ng bike, yung bisikleta. Then, about you. Then, ano yung trabaho mo, or author ka ba ng, may-ari ka ng, may beach ka, or meron kang mga big business, or vlogger ka. Tulad sa akin, author of friendsblog.uso99.com. So, ako yung author niyan. Okay? Then, yung mga paborito mong
books na binabasa. So example, As a Man Thinketh by James Allen. Ano pa yung mga books na paborito mo? Then hobbies, mahilig ka ba mag-Dota? Mahilig ka ba manood ng TV? Then riding bikes. Ano yung mga hobbies mo? Okay? So okay, ngayon nalaman mo na kung ano ba yung mga dapat mong gawin, yung pinakauna mong gawin para hindi ka ma-block. So karamihan ng mga nakapag-create ng Facebook account is very excited po sila. So ang ginagawa nila is nagpo-post agad ng kanilang opportunity. So hindi nila chine-check kung ano ba yung pwede nilang gawin. So ngayon nalaman mo na, so good news po yun. Then once you completed your profile to its 100%, so na-complete mo na. Kasi makikita mo naman sa yung screen yan kung ilang percent mo na information na na-load mo sa yung Facebook account. Then kapag na-complete na 100% na, you may now use Facebook pictures, and the good thing is you may not experience too much restriction if your Facebook account is well updated to it full details and information, just like what I have experienced today in my Facebook account. So ang good news sa Facebook account ko habang pinapanood mo to is kumikita po ako. So yun po ang kagandahan. Then gamit ko na yung Facebook account ko, then hindi po ako na-block na. So dalawang klase po yung gumagamit ng Facebook. Ito yung dapat ma-analyze mo, dapat ma-visualize mo, kung dapat i-analyze mo yung sarili mo is dalawang klase. Pwede mo siyang mapagkakitaan yung Facebook, pwede ring maubos yung oras mo ka pa Facebook. So ang good news is pwede mo pala siyang mapagkakitaan. So dalawang klase yan. Pwede kang gumastos, maglaan ka ng oras sa copy Facebook, maghapon ka, magre-refresh ka ng status mo, then magla-like ka, then mag-update ka ng mga events mo. So pwede po yun. Mas maganda rin is habang ginagawa mo yun is kumikita ka rin. So merap naman is ginagawa mo siya, then gumagastos ka. So lugi ka. So dapat ma-maximize mo na magamit yung Facebook. So okay, ulitin natin. Ano ba yung mga bagay na wag mong gagawin habang ginagamit mo yung Facebook? So ito, tandaan mo to. Itong mga bagay na to is wag mo talaga siyang gagawin para hindi ka ma-block. So alam mo naman, kapag na-block ka, so goodbye. So mag-create ka man ng bagong Facebook account. So palit-ulit. So kahit ilang Facebook account pa yung i-create mo, so kapag hindi mo sinunod ito, habang lumabag ka sa Facebook rules, nag-i-spamming ka, so wag kang magtaka, i-block ka talaga ng Facebook. Okay? So in this next video, I will giving a tips. So magbibigay ako ng mga tips. Then ano ba yun? Yung mga sekreto ng Facebook. Tips how to send friend request to a person more than 20 times with no restriction of your Facebook account. So sa kaganina, 'di ba? Is bawal kang mag-send ng friend request more than 20 times. So sa next video natin is pwede ka palang mag-send ng 20 times. So wala po siyang restriction, hindi ka po pwedeng ma-block. Then tips how to join in many group without any restriction of your Facebook account. So mabibigyan kita ng mga tips kahit ilang request pa para makapag-join ka sa mga different group. So hindi ka po makakapag-experience ng mga warning or any restriction sa iyong Facebook account. Then the most important na next video topic or video training na ibibigay ko is how to use FB posts or automated posting tools. So itong automated posting tools na to, pwede ka palang mag-post sa mga different group even you are offline. Ibig sabihin, kahit hindi ka nag-Facebook, pwede ka makapag-post. Kahit natutulog ka. Kasi na-experience ko rin to ngayon na pwede ka palang mag-post sa mga different group.
So, kahit natutulog ka pa or kahit hindi ka online. So, imagine mo na lang yan. Tulog ka, nagpo-post ka pa rin. Okay, so habang pinapanood mo to, malamang ngayon baka natutulog ako. So, ang good news kahit natutulog ako is nagawa ko makapag-post sa different group, then sa different pages na nilike ko kahit hindi ako online. So, okay. I would like to say thank you for watching my video, and please visit my page na nakikita mo sa iyong screen, www.facebook.com/successwithtrends, and pindutin mo yung like button. So, kapag na-like mo yan, so makaka-receive ka mo ng mga notification, mga updates, paano pa tayo kumita. So, nagbibigay po ako ng mga tips. So, yun po yung good news. So, sa ginagawa natin ngayon, di ba, hindi naman nakapawis talaga yung Facebook is, the good news is pwede kang kumita. So, okay, meron akong gustong i-share sa inyo. Gusto kong sabihin sa inyo na isa sa mga paborito kong quotes, it is not important what you are today. What matter is what you are tomorrow. So, hindi naman talaga importante kung ano ka talaga ngayon. So, yung mas importante talaga kung ano yung future mo. Okay, yun ang tips ko sa'yo. Good luck and more power.